Guys, hindi ko minamali ang lahat ng may mga investment dyan. Iba-iba tayo ng gusto na investment. Gusto natin ay negosyo, gusto natin ay magbabuyan, gusto natin ay mag-gold, or gusto natin ay ang real estate, or gusto natin ay ang lupa. So, nagkataon lang po na lahat kasi yan is meron ako, napasok ko siya, and then ang real estate po talaga yung pinaka nagustuhan ko. So, i-explain ko sa inyo guys, no? Meron akong gold, totoong tumaas ang value niya. Pero tumaas po ang value niya kapag 5 to 10 years na nasa iyo yung gold. Ibig sabihin, kung ako ay nagpundar ng gold worth 200,000 pesos, makikita ko yung pagtaas ng pera, pagtaas ng value ng gold ko after 5 years, and then saka lang ako kikita. So, yung 200,000 pesos ko is nakatenga dyan, and then patutubuan ko siya sa pagtaas ng inflation. So, yun yung ng gold. Ngayon, kung lupa naman yung kinuha ko na property, meron po kaming lupa sa province, lupa siya ng tatay ko talaga. Although meron naman talaga akong doon kasi meron kaming hinati-hati yun ng tatay ko eh. And then, sabihin natin na meron akong property na lupa na galing sa tatay ko. Ang logic doon, ganito guys ha, meron akong lupa, pero nakatiwangwang siya. Wala siyang nakatayo. Pwede nating sabihin na taniman natin. Oo, maganda, kasi nataas talaga ang value ng lupa. Pero, kung nakatiwangwang siya, ibig sabihin, hihintayin lang natin ang pagtaas ng value ng lupa, and then wala naman siyang ipapasok sa atin na pera monthly. Pero, kailangan natin siyang bayaran ng tax. So, ibig sabihin, pwede rin siyang maging liability kahit tumutubo siya taon-taon, kasi nga, tumataas ang value ng lupa eh. Sabihin natin na yung lupa ngayon is nasa magkano per square meter. Sabihin natin sa province namin is 3,000. Baka after 5 years or after 10 years is nasa 5,000 na yun. So, hintay ka ng ganun katagal na nakatiwangwang lang yung lupa mo na hindi mo naman siya pagkakakitaan, or kung mapagkakitaan mo man is hindi ka ganun ka-sure. Diba? So, yun naman yung logic. And then, syempre, isa pa, kung halimbawa, kasi ang sabi sa atin is tungkol sa babuyan, okay, dati po ako yung nag-ayaw ng babuyan. Kaya lang, kasi, okay ang babuyan, maganda ang babuyan, pero hindi nyo po pwedeng asahan ng babuyan na maging passive income. Bakit? Kasi pag tumigil kayo ng pagbababuyan, ibig sabihin, wala nang papasok sa inyong pera. Diba?